Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Opisyal nang idineklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa darating na 2028 elections. Sinabi ni VP Sara sa isinagawa niyang press briefing nitong Miyerkules, February 18, 2026, na ilalaan daw niya ang kanyang buhay, lakas, at future para magserbisyo sa Pilipinas. Humingi naman ng tawad si VP Sara sa publiko dahil sa pagtulong daw niya noon na mahalal sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga naging biktimang nalunod sa baha, dahil sa lantarang pang-aabuso umano ng mga politiko, dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system, at iba pa. Nagawa pang hikayatin ni VP Sara ang publiko na ibalik umano ang malasakit para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat Pilipino. Sa huling bahagi ng press briefing ay formal na inanunsyo ni VP Sara ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo ng Bansa sa darating na 2028. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Nagbigay naman ng pahayag o reaksyon ang ilang senador tungkol sa naging pahayag ni VP Sara sa naturang press briefing. Inilahad ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang isinagawang press briefing nitong Miyerkules ang kanyang reaksyon matapos malaman ang anunsyo ni VP Sara. Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Kasunod nito ay sinabi ni Senator Risa na sa ngayon ay nasa proseso pa rin daw sila ng pagpili kung sino ang magsisilbing standard bearer ng nagkakaisang oposisyon para sa darating na halalan sa taong 2028. Inaasahan namang makapagbibigay na sila ng pangalan ng kandidato nila bago matapos ang taong 2026 o di kaya'y sa unang bahagi ng taong 2027. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So, yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Inamin naman ni Senator Risa sa panayam sa kanya ni Cheryl Cosim sa isang programa sa One News na si VP Sara raw ang nakikita niyang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa darating na halalan. Dagdag pa niya, sa tingin niya ay dapat umanong makapili ang kanilang partido ng kandidatong kayang talunin si VP Sara sa eleksyon. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Diretsahan namang sinabi ni Senator Robin Padilla sa panayam sa kanya ng media na susuportahan daw niya ang pagtakbong presidente ni VP Sara at ang pagiging vice presidente ni Senator Amy Marcos sa 2028 elections. Tinuldukan din ni Senator Robin ang balitang siya ang posibleng maging running mate ni VP Sara sa pagtakbo nitong Pangulo sa darating na eleksyon. Ano mong reaksyon? Sir, kukunin ng BP ko. Ano hindi, yun ang BP ko, si Amy. Ano open kayo na maging running mate? Hindi po, si Amy ang gusto ko. Ano ako Sara Amy ako. Amy as VP, sir? Yun ang tinutulak niyo? You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na.
para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Inihayag naman ni Senator Bongo sa panayam sa kanya ng media na buraw ang suporta niya sa pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Buo po ang aking suporta sa kanyang desisyon, no, na tumakbo. Ang akin lang naman dito is makabalik na po sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. Yun lang po ang inaasam ko sa ngayon. Alam nyo naman po ang hangarin ko, yung merong gobyernong tapat at nagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Naglabas naman ng pahayag si Senator Amy Marcos ukol sa pagdeklara ni VP Sara sa pagtakbo nito bilang Pangulo sa darating na eleksyon. Ayon kay Senator Amy, si VP Sara raw ang katauhan ng kabaligtaran ng kasalukuyang administrasyon at si VP Sara rin umano ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Dagdag pa niya, taglay raw ni VP Sara ang tapang at malasakit ng ama nitong si former President Rodrigo Duterte, habang bitbit ang karanasan nito sa pagtulong sa maralita, sa mga nangangailangan, at sa mga pinagmalupitan. Anya, itinaga lamang niya sa bato ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta, kinumpirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Siya ang katauhan ng kabaligtaran ng administrasyong ito, siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Siya ang may solusyon. Natanong naman si Senator Amy sa panayam sa kanya ng media kung willing ba siyang maging running mate ni VP Sara sa darating na eleksyon. Ma'am Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang. Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open ma'am. Open to VP. Hindi siya nag-announce. Kaya muna siya. Kayo talaga. Sinabi naman ni Senator Kiko Pangilinan sa ambush interview sa kanya ng GMA News na malayo pa ang 2028 at sa 2026 pa lang siya nakatingin. Nang tanungin naman kung paano ito pinaghahandaan ng oposisyon, muling iginiit ni Senator Kiko na sa 2026 pa siya nakatutok. Ako, malayo pa ang 2028. 2026 pa lang ang tinitingnan ko. Pero paano yung paghahandaan ng anong challenge sa opposition? 2026 pa lang ako nakatutok.